Isang dating casino dealer ang sumugal sa tinatawag na hydroponics farming. Sulit naman daw ang pagtaya niya rito ng kanyang ipon dahil maganda ang kanilang kinikita. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Mula 2009, casino dealer na si Rolette. Nakaisang taon pa siya sa Laos at 2 taon sa Cambodia. Yun na yung last ko before akong mag-hydroponics. Umuwi naman ako nung time na yon dito sa Pilipinas due to pandemic, COVID. Kaya umuwi ako kasi that time hindi mo na alam kung saan ba aabot yung COVID. Natatakot nga ako kasi baka magstay na lang dun forever. Sa social media niya na-discover ang hydroponics. Wala sa kanyang personality ang farming pero sumugal siya. Pinag-aralan ko ng 3 months kasi nung time na yun, konti lang yung mga nag-hydro. So, hindi tulad ngayon na may mga nag-o-offer ng training, tutorial. Balak daw sana niyang gamitin sa pagpapagawa ng sariling bahay ang kanyang ipon sa pagiging casino dealer. Pero nagdesisyon siyang gamitin ito para simulan ang magalang hydroponics farm. Nag-start ako 20 square meter agad. Nung time na yun, sabi ko kung hindi man mag-click, edi pang personal consumption na lang namin. Bali, yung seedlings ko is lahat ng nasa bahay tubo. Andun. Except lang yung sa yung tundol ba yun? Sumubok din siya ulit na maghanap ng trabaho sa Maynila. Natanggap sa isang kasino, pero may na-realize siya. Malaking sahod, pero syempre magre-rent ka. Ang matitira na lang is magkano na lang. Sabi ko yung matitira, parang madami pa yung kinikita ko dito. Kumikita naman pala ako ng gantong halaga. Bakit pa ako mag-a-apply? Ngayon, kumikita siya ng 8,000 pesos sa seedlings pa lang. 70% ng kanyang dating income sa casino, kita na niya kada buwan. Bukod dyan, may peace of mind siya. Wala ka na sa toxic environment. And then, pangalawa, hawak ko na yung oras ko. Nagagawa ko na yung gusto ko, nakakapunta na ako nakakapag-travel na ako sa gusto kong months. Pangatlo, yung lifestyle. Healthy lifestyle at healthy living ka na. Though alam natin yung casino is shifting. Sa ngayon, planning ni Rolette na palakihin pa ang kanyang greenhouse at nagtuturo na rin siya ng DIY hydroponics sa kanyang social media accounts. Mobile Journal, Just Paredes po, hatid ang mukan balita. Hydroponics farm ni Rolette kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, nakwento niya ba kung magkano yung naging kapital niya sa hydroponics farming? Nung nakausap natin siya, Pops, ang sabi niya sa atin is nasa 30K yung kanyang nagastos para sa kapital niya sa kanyang hydroponics farm. At dito daw sa kapital niya na 30K ay nagastos niya dito yung kanyang seedlings, labor, pati na rin yung mga materyales na kailangan niya para simulan ng kanyang hydroponics farm. Jazz, ano yung una niyang binili o ginawa? Ang totoo niyang, Pops, talagang una niyang ginawa is nag-aral talaga siya. At base dun sa pagkakausap natin sa kanya, Pops, ay talagang 3 months siyang nag-aral. Yung first month is talagang aral lang ng aral. Then yung mga sumunod is yung mas nag-aral na siya ng marketing, nag-aral din siya kung paano yung tamang pagpapropagate at pagpapalaki ng mga halaman using hydroponics. And after niyang ma-master, or hindi naman sa ma-master, pero after niyang malaman yung mga ins and outs sa hydroponics, dito na siya nag-start na magpagawa ng kanyang greenhouse para masimulan na yung kanyang hydroponics farm. Jazz, ano-ano ba ang mga naitatanim dyan? Kahit anong halaman ba? Pwede. Nung kinausap natin siya, Pops, yan yung isa sa mga tanong natin dahil ito kasi hydroponics farm ay very convenient at pwede sa mga bakuran. Pero base sa pagkakausap natin sa kanya, lahat naman daw pwede. Pero bilang siya na nagtatanim sa hydroponics farm, ang na-realize niya habang tumatagal is pwede nga lahat, pero may mga certain na halaman daw, Pops, na hindi siya masyadong recommended, like yung may mga mahabang lifespan, yung mga gumagapang na halaman, dahil nga hydroponics may konting limit, pero pwede pa rin naman, although hindi lang siya kasing, hindi siya masyado kasing kagaya ng pag nasa lupa, Pops, hindi siya gano'n kaganda pag hindi hiyang. Tama ka dyan, Pops. Pero pwede rin naman daw subukan, pero hindi niya daw nire-recommend talaga na yung ibang klase ng halaman. Ang recommended niya daw, Pops, is yung mga leafy vegetables talaga. Yun daw ang mas maganda sa hydroponics, Pops. Jazz, sina Rolette, bukod sa nagbebenta sila ng seedlings, nagbebenta rin ba sila ng mga ani nila? Jazz?
binibenta nila is yung mga ready mga halaman. Ito yung mga nasa cup pa, Pops. Pag nasa cup pa raw kasi, ito yung mga fresh pa and meron namang certain na halaman na pwede pang itanim ulit. At nagbibenta rin sila ng mga seedlings and even yung mga materials na kailangan para mag-start ng isang hydroponics farm, nagbibenta rin sila, Pops. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.